Hi guys, this is Edelit Langkay from SMDC, Associate Sales Director 2. For today's vlog, i-discuss ko sa inyo kung ano ang mga latest updates ng reservation, payment terms, rules and regulation ni SMDC. May mga bagong changes kami kay SMDC. Kasi before, ang reservation fee namin, it's around 15,000. Right now, for the mid-rise condo, yung mga low-rise condo namin, around 30,000 yung reservation fee. For the high-rise building, ito yung mga located sa Makati, Pasay, yung mga 6 million up namin na property, ang reservation fee niya is 50,000. May mga properties kami na 100,000 yung reservation fee, kagaya ng Suns Residences na located sa Rojas Boulevard. Kasi ito yung one of our super premium project. Kaya 100,000 yung reservation fee niya. That is facing Manila Bay Sunset. Ang kinagandahan naman ngayon sa mga property namin, pag nag-avail ka ng 5% down payment, may additional 5% discount kang makukuha. So, almost kalahati na yon ng spot cash discount. Yun ang maganda. Makakatipid ka ng 5% from the total amount. Pandagdag mo na rin yun sa furnishing. Maliit lang yung down payment na hinihingi. Mga 5% lang. Meron din naman kaming mga no down payment term pa rin. Yun nga lang, wala siyang additional 5% discount. At kung babayaran mo naman ng full cash yung unit mo, ma-avail mo yung 10% discount. And kung merong promo discount yung property na binibenta namin na kagaya ng Ice Tower sa Mall of Asia, you can avail additional from the discount. So, ibig sabihin, yung regular discount plus spot cash discount, pwedeng i-combine yun. Bale, magandang opportunity ito sa mga investor na gustong mag-invest ng property kay SMDC dahil marami kaming mga discount ngayon and flexible payment term. Para naman sa mga gustong makapag-move in agad, ang binibigay ni SMDC is hanggang 2 years to pay for the equity stage. Meaning, upon paying ng 5% down payment, yung another 15% ng total amount is babayaran mo siya ng 2 years to pay, which is 22 months. Ang process ng turnover is 4 to 6 months. Depende kung ang unit mo is nakatag na siya ng EOP 90 or EOP 30. Meaning, yung unit mo is eligible na siya for turnover once na-submit mo na yung mga requirements kagaya ng contract to sell, auto-debit arrangement, or post-dated check. At syempre, ang contract to sell ay naibalik mo na kay SMDC and na-settle mo na syempre ang 5% down payment plus the 2 months monthly amortization para maging eligible ka for turnover. So, kaya tatakbo siya ng 4 to 6 months sa mga rent-to-own property namin. Anyway, pwede ko itong i-discuss sa inyo sa Zoom presentation and I have my team with me na pwede kong i-assign sa inyo as your seller. At ang mga latest news ngayon kay SMDC sa mga bago naming launch na project, meron kami sa Cagayan de Oro, Phase 2, open for sale na siya para sa mga clients namin na taga Cagayan de Oro na naghahanap ng property dyan. Kasi sold out na yung Phase 1. Kaya inopen na namin yung Phase 2. Sa mga naghahanap din ng residential lot, meron kaming for sale sa Bacolod. Magandang location din ang Bacolod for retirement. Kasi yung area niya, for me, hindi siya stressful. Meaning, hindi pa congested, hindi traffic, tsaka yung hangin malinis siya, at tsaka yung lugar, for me, yung pakiramdam doon is parang nasa tourist destination ka din. Yung hindi stress. Kasi, di ba, sa panahon ngayon,
mataas na ang inflation, marami na tayong mga trials, and hindi natin maiiwasan yan, yung mga stress na yan. Kaya maganda kung ikaw ay meron namang stable income, na hindi mo naman kailangan magstay sa isang lugar, maghanap ka ng lugar na magandang tira na malayo sa stress. Kaya I recommend provinces na kagaya ng Bacolod. Meron kami diyang residential lot na ino-offer na around 120 square meter up. Ito kasi is based din sa mga clients na nag-i-inquire sa amin na hindi taga Bacolod na naghahanap ng residential lot. Tinatanong namin kung bakit gusto niyo po doon, ma'am. Kasi naghahanap daw sila ng lugar na kung saan hindi daw stressful, na hindi daw congested, kung saan maganda mag-retire. Nire-recommend ko yung area ng Bacolod. Pag ginugel mo rin sa YouTube kung saan yung magandang province, saan pwedeng mag-retire, number 1 siya sa list. Pwede nyo ring i-research. Kung gusto mong bumili ng residential lot at gusto mo nang for good doon, or gusto mo lang ng vacation place, i-message mo lang ako sa aking Viber o WhatsApp. Pwede natin pag-usapan ng full details ni Parkville Residences. Actually, meron din kaming vlog doon kung gusto nyong mapanood. I-share ko na lang dito sa comment section para sa mga interested buyers na naghahanap ng lugar kung saan pwedeng mag-retire at kung gustong magkaroon ng lugar ng vacation place. Yun, na-recommend yun. Then, meron din kaming mga condo sa Davao, Cagayan de Oro, and Iloilo. Yan yung mga provinces namin na medyo malayo na. At soon siguro magkakaroon kami sa Cebu. Meron din kaming Pampanga area ng mga condominium and townhouse, and also Batangas sa mga taga dyan. Maganda rin yung area na yan kung saan pwede kang mag-retire sa mga tao na naghanap ng area sa gawing provinces na malayo sa city. Yan yung mga marerecommend ko sa inyo. At saka affordable siya. Kung hanap nyo naman is mataong lugar dito sa Metro Manila, marami tayo ditong property na siguradong patok siya for investment like rentals kasi hindi kayo mawawala ng mga tenants. Ito pa yung mga updates ko kung ikaw ay isang buyer na nakabili na ng property kay SMBC and na-delay yung turnover ng unit mo, pwede mong ipa-extend ang iyong monthly amortization until turnover date. Para hindi ka pa nag-uumpisa ng bank financing, sayang naman yung zero interest. Ganun kabait si SMBC. Binibigyan pa rin naman niya ng chance yung mga clients na i-avail yung zero interest. Just in case na ma-delay yung turnover ng property. At kung ikaw naman ay nakabili na dati ng condo kay SMBC, at hindi mo natapos yung 2 years para makapag-refund ng 50% under RESA law, pwede mong i-reinstate yung nabayad mo, meaning, pag plano mo ulit bumili ng property, pwede mong magamit yung binayad mo noon para idagdag sa bibilin mo ngayon, kung ready ka na. Siyempre, nagkaroon ng pandemic, hindi natin maiiwasan na may mga buyers na suddenly, hindi na nila kinaya na ituloy yung property at ngayon nakabangon na sila ulit at plano nilang kumuha ulit sa SMBC, pwede nyo pang i-reinstate yung inyong nabayad dati. Mag-i-email lang kayo sa customer service. At kung ikaw naman ay naka 2 years na, gaya ng sabi ko, under RESA law, pwede kang mag-refund ng 50% sa nabayad mo. Basta na-reach mo yung 2 years. Nakapagbayad ka na ng hanggang 2 years kay SMBC. Ang magandang tips dito guys, kung bumili ka ng property na worth 10 million, let's say, sale residences, then gusto mong ilipat yung property mo, gusto mong lumipat, pwede mong i-transfer yung nabayad mo dun sa panibagong unit. Kung downgrade siya, mayroon lang siyang additional 10,000 service fee. At kung upgrade naman at mas mahal doon sa 10 million property na binili mo,
wala ka nang babayaran na service fee. Basta, same buyer, meaning hindi ka magta-transfer. Kasi ang transfer is subject for transfer of rights na siya. Dahil parang binenta mo na yung property o yung rights mo. Kailangan same buyer kung lilipat ka ng property para naman hindi sayang yung nabayad mo, lalo na kung hindi ka pa nakaka 2 years at nahihirapan kang bayaran yung 10 million, nagbago ang isip mo. Then may mga other location pa naman kami na 3 million lang, meron pa nga kaming mga 2.8 na property. Let's say, kung ikaw ay taga Batangas, meron kami diyang townhouse, kaysa naman mawala yung binayad mo, at least mapakinabangan mo pa siya. At ang maganda naman kay SMDC, open for Airbnb business siya, rentals, at tumataas yung property value. Kaya maganda, ituloy mo na lang yung nabayad mo sa ibang property na kaya mo, meaning hindi ka mahihirapan. Yan yung tip ko kasi may mga clients din na nagtatanong sa akin. At may isang unit owner din akong nakilala. Actually, nakabili siya ng unit 5 years ago na. And yung unit niya ngayon, hindi niya napaparentahan. Tinignan ko yung unit niya. Walang gamit. I suggest na kahit papano guys, bilan nyo ng gamit. Kasi mostly ng mga tenant, gusto nila may gamit na yung rerentahan nila. And kung kayang pagandahin pa, i-register nyo na lang sa Good Stay. Yung mga may Airbnb na nag-handle. Kasi lalo na pag ang client is based abroad, wala dito sa Pilipinas, at namomblema, mas maganda guys, pagandahin nyo na yung unit nyo, kahit basic furnish lang, and i-register nyo sa Good Stay para naman mag-generate income siya. Kasi kung pipilitin natin na paupahan siya ng hindi good condition at ayaw na natin siyang ayusin, mahirapan tayo. Kasi marami tayong mga competitors din na nagpaparent. Mas pipiliin nila yon kasi hindi natin binabadin yung presyo. Kaya naman siyang parentahan as if were is, pero mababa yung rate niya. Hindi kasi natin siya pwedeng sabayan sa nakaayos na unit. Total, nag-invest na rin naman kayo ng property, maganda, i-maximize nyo na siya. Sa mga clients naman na nag-worry sa mga penalty nila, actually, nawi-waive naman yan, nare-request for waiving yan, basta makapag-settle tayo sa mga unpaid natin na bill. Pwede siyang subject for company disposition na pwede siyang ipa-waive. Gaya nga ng sabi ko kanina, pag na-delay ng turnover ang isang property and due mo na sa bank financing, pwede mo pa siyang ipa-request for extension para hindi ka ma-stress na hindi pa kikita yung property mo tapos magbabayad ka na ng interest kay bank financing. So, pwede mo pang i-avail yung longer na monthly amortization hanggang turnover date. Mag-email ka lang sa customer service or tawagan mo lang. Ito yung number ng customer service. Ilalagay ko na lang sa comment section yung number ng customer service and email kung wala na yung agent nyo sa SMDC. Para sa mga clients ko rin na nagre-request ng construction update ng mga condo nila na nabili kay SM, gagawan ko siya ng content sa next video ko. Again guys, thanks for watching. For now, ito lang muna. I-update ko kayo ulit kung ano pang mga latest news kay SMDC. Thanks for always watching my YouTube vlog. Again guys, this is Edelit Langkay from SMDC. I've been working here since 2013. You can trust me. Don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And see you from my next vlog.